Magandang araw mga kabayan, yung nakikita nyo sa screen ay habak-de-bala. Napadalan tayo ngayon ng mga Antingeros del Negros ng 20 pieces, kakatapos lang basbasan ng habak-de-bala. Ito batay sa review ng mga taong nakabili na, total of 500 plus na habak-de-bala na ang na-release natin mula sa Shopee at FB page. Karamihan sa mga komento, ganito. Mabisang pandepensa sa kulam, barang at mga elemento. Yung iba kasi, nung marinig nila na merong habak-de-bala, kumuha kaagad sila pang depensa, lalo pat nararamdaman nila na merong nanggagambala sa kanila. Yung ibang komento naman, mabisang pamparusa sa lahat ng uri ng gambala. Kulam, barang, engkanto, duwende o mga sanib. Dinidikit lang daw nila yung habak-de-bala sa katawan ng pasyente. Yun na yung gumagawa ng trabaho para alisin yung sumpa na ibinigay. Marami pang reviews dyan na pwede nyong basahin. Kung interesado kayo, nasa comment section ang link. Maraming salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Anghel. Taong 1991, probinsya ng Aklan. Kapag binato ka ng tinapay, ibalik mo ito ng higit pa sa bilang ng binato sa'yo. Ito ang mga kasabihang naging pundasyon ng ating tampok na tauhan. Si Anghel, isinilang sa isang pamilya, kilalang mahusay na manggagamot. Tubong si Kihor ang ama ng binata. Samantalang ang ina naman ay mula sa probinsya ng Cebu. Namuhay ang mga ito ng matagal sa probinsya ng Siquijor bago tuluyang lumipat sa karatig probinsya ng Romblon. Sa kasamaang palad hindi umayon sa kanila ang swerte dahil walang makitang hanap buhay ang ama ng binata sa lugar. Bagaman may kaalaman sa panggagamot, hindi nito ginamit ang kakayahan para kumita ng pera. Dahilan ng ama ni Anghel, ang kakayahang taglay niya ay para makatulong sa iba at hindi para sa pansariling kapakanan. Bagay na palaging pinapaalala ni Mang Tobal kay Anghel. Nag-iisang lalaki sa 6 na magkakapatid. Kaya naman siya ang inaasahan ng ama na magmamana ng kakayahan. Sa murang edad hinasa ng matanda si Anghel, lalong-lalo na sa kumbate espiritual. Nagamit ito ng binata noong lumipat sila sa probinsya ng Aklan. Nang mga panong ito ay nasa elementarya si Anghel. Dahil baguhan sa lugar, wala itong alam na dialektong ginagamit ng mga kaklase. Madalas na pagtatawanan dahil tanging Tagalog lang ang pamamaraan nito ng pakikipag-usap. Umabot pa sa puntong maging ang mga guro ay kinukutya ang binata. Ano ka ba namang bata ka? Saan ka ba nang galing? Simpleng lengguwahe lang hindi mo pa alam. Mananagalog ka pa halata namang laking probinsya ka din. Pinagloloko mo ba kami? Wika ng isang guro na itago na lang natin sa pangalang Sergorio. Madalas kinukutya si Anghel dahil sa pilit tinutuwid ng binata ang kanyang dila sa pagsasalita ng lokal na dialekto. Sa mga ganitong pagkakataon, pinipili na lang ni Anghel ang manahimik. Hindi dahil sa natatakot ito, kundi dahil baka makapagbitaw siya ng salita na maaaring makasakit ng pisikal sa kanyang kausap. Tama kayo nang narinig. Si Anghel ay may kakayahang maglapat ng sumpa nang hindi hinahawakan ang isang tao. Ang tawag ng iba sa ganitong kakayahan, dilang linte, o sa Tagalog ay dilang kidlat. Ngunit ang talagang tawag sa ganitong uri ng kakayahan, malediksyon. May 2 uri ang kakayahang ito, masama at mabuti. Nakadepende na lang sa taong nagbibitaw ng kung anong sumpa ang ibibigay sa kanya. Kaso nga lang ng araw na yon, hindi napigilan ng paslit ang sarili. Nasa ika-6 na baitang na si Anghel ng mga panong ito
3 taon niya nang tinitiis ang ganong pagtrato sa kanya ng ibang tao. Mula pa sa mga pinanggalingan nilang lugar. At kung minsan nasisisi pa nito ang kanyang mga magulang dahil hindi sila namimirme sa iisang lugar. Nakatayo si Anghel sa harapan ng kanyang mga kaklase habang patuloy na ipinapahiya ng guro. Nagtatawanan ang mga batang nasa loob ng silid. Maging ang mga napapadaang kabataan, humihinto upang panoorin ang ginagawa ng guro sa kanya. Wala kang lugar sa klaseng to. Ay hindi mali, wala kang lugar sa bayang to. Hindi ka nga makapagsalita ng diretsyo eh. Yun lang hindi mo magawa. Paano pa kaya pag ibang mga gawain na? Kung ako sa'yo, huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa paaralang ito. Wika ni Sir Goyo. Patuloy lang na nananahimik si Anghel ng mga sandaling iyon habang pilit na pinipigilan ang sarili. Hindi nito namalayan. Kinukuyom na pala niya ang kamao na kagad namang napansin ni Sir Goyo. Ay, ano yan? Susuntukin mo ko? O sige, ipakita mo sa lahat ang totoo mong pagkatao. Palibasa, sa karahasan lang kayong magaling. Kayong mga taong bundok. Hindi kayo tinuruan ng mga magulang nyo ng mabuting asal. Muling wika ni Sir Goyo. Sa pagkakataong ito, hindi na nagawang pigilan ng paslit ang kanyang sarili. Nilingon ni Anghel ang guro. Nanlaki mga mata nito nang makitang may kung anong liwanag ang lumabas sa bunganga ng paslit nang magsimula itong magsalita. Wag na wag mong idadamay ang mga magulang ko dito. Dahil alam ko sa sarili ko, pinalaki nila ako ng tama eh. Tandaan mo, Sir Goyo, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Sa oras na ibuka mo ang bunganga mo, maglalabasan ng libu-libong langaw mula dito. At sa tuwing ihakbang mo yung mga paa mo, kusang mamimilipit ang mga buto mo hanggang sa mabali yan. At kapag nakadapa ka na sa sahig, dahan-dahan kang lalamunin ng lupa. Wika ni Anghel. Noong una ay walang nangyari sa guro. Ngunit nang tumawa ito, bigla siyang nakaramdam ng pangangati ng lalamunan. Isa-isang naglabasan ang bangaw. Sunod-sunod ito hanggang sa hindi na mapigilan. Nagakbang ang guro at sa unang hakbang pa lang, biglang namilipit ang binti nito. Nadurog ang mga buto. Nang mapadapa sa sahig, unti-unti itong kinain ng lupa. Nagsigawan ang mga kabataan at nang lingunin sila ni Anghel, bigla na lang nagsipaghagis ang mga ito sa bandang likod ng silid. Naglakad palabas si Anghel habang nagkakagulo ang mga tao. Umuwi ang paslit at umiiyak na nagsumbong sa kanyang ama tungkol sa mga pangyayari. Anong nangyari, Anghel? Bakit ka umiiyak? Tanong ng ama. Tay, hindi ko po sinasadya eh. Kasi hindi sila tumitigil sa pagsasabi ng masasakit na salita sa akin. Lalo na si Sir Goyo, dinamay pa kayo ni nanay. Kasi daw, hindi niyo ako tinuruan ng mabuting asal eh. Dahil lang sa hindi ako makaintindi ng salita nila. Ganong kasakit na mga salita yung sinabi nila tungkol sa inyo eh. Wika ng paslit. Sabihin mo sa akin, anong ginawa mo? Tanong ni Mang Elias. Hindi ko po sinasadyang mapatay si Sir Goyo eh. Gamit po yung kakayahan ko. Kinain po siya ng lupa, tay. Tugon ng paslit. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mang Elias ng mga sandaling iyon. Dali-dali itong nagpunta sa bayan at sinadya ang paaralan. Nakita nito ang nagkakagulong mga magulang. Maging ang kapulisan ay naroon na sa lugar. Walang nakapagsabi ng totoong nangyari dahil hindi naman nila nakita ang ginawa ni Anghel.
Maging ang mga kaklase nito, hindi rin maalala ang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Mang Elias nang malamang hindi ito napansin ng lahat. Dali-daling umuwi ang ama at kinausap ang ina ni Anghel. Marta, nangyari na ang pilit kong iniiwasan. Nagamit ni Anghel ang kanyang kakayahan. Mabuti na lang walang nakapansin sa anak natin. Wika ni Mang Elias. Ano nang gagawin natin ngayon yan, Elias? Hindi may tatago ni Anghel ang kakayahan niya habang buhay. Darating ang panahon, hindi may iwasan ng anak mo ang ganitong pangyayari. Sa ngayon hindi pa ito ganong kalakas, pero nagawa niya ng pumatay ng tao. Ano pa kaya kung tuluyan ng maging ganap ang kakayahan niya? Tugon ni Aling Marta. Hindi ko nahahayaang mangyari yon. Kailangan ko nang ilapit kay Sensyo ang bagay na to. Alam kong hindi ka sasang-ayon, pero ito lang ang tanging alam ko na maaaring makatulong kay Anghel. Wika ni Mang Elias. Kung hindi nyo na itatanong, si Sensyo ay nakakatandang kapatid ni Mang Elias. Biyasa ito sa pagseselyo ng kakayahan ng tao. Kagaya na lang ng pagsasara ng ikatlong mata. O hindi kaya naman paggapos ng mga kakayahang hindi nais ilabas ng isang tao. Maliban pa dito, isa ding kinakatakutang mambabarang ang matanda. Kaya hindi gusto ni Aling Marta ang makipagsalamuha sa taong ito. Alam mong ayokong lumapit ang anak mo sa taong yun eh. Pasensya na, Elias, pero hindi ako papayag. Tugon ni Aling Marta. Anong gusto mong mangyari? Lalong lumala ang sitwasyon. Pasensya na din, Marta. Pero hindi ko hahayaang mapahamak ang anak natin dahil lang sa kawalan mo ng tiwala sa kapatid ko. Wika ni Mang Elias. Kinabukasan maaga itong bumiyahe papunta sa kinaroroonan ng kapatid. Mabuti na lang nakatira na ito sa Antique at doon itinuloy ang kanyang panggagamot. Hapon na nang dumating si Mang Elias sa tahanan ni Mang Sensyo. Napakaraming tao ang nag-aantay sa bakuran nito. Nung una hindi pa nakilala ng matanda si Mang Elias. Sinabihan pa itong umuwi na. Tinatapos na lang niya ang mga nakapila. Magpapahinga na si Mang Sensyo. Mabuti na lang lumabas ang anak nitong si Jacob. Kagad nakilala ang tiyuhin. Tio Elias, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dito sa labas? Tanong ng binata. Sabay aya nito papasok ng tahanan. Hindi ba nagsabi na ako, hindi na ako tatanggap? Ay, Elias, ikaw pala. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito? Bakit ngayon ka lang nakadalaw? Wika ni Mang Sensyo. Pasensya na sa abala, Manong Sensyo. Mangyari kasi kailangan ko ang tulong mo. Unti-unti nang lumalakas ang kakayahan ni Anghel. Hindi ko na alam kung anong maaari naming gawin. Natatakot ako na baka hindi niya kayang pigilan at mas maraming tao pang mapahamak. Wika ni Mang Elias. Hindi ba nasabi ko na sa'yo noon pa, maaaring mangyari ang bagay na yan? Hindi pa rin ako nagkamali. Ayaw mo kasing makinig eh. Bueno, nasaan si Anghel? Tanong ni Mang Sensyo. Nasa bahay, hindi ko muna pinapalabas eh. May nangyaring hindi maganda at siyang may kagagawan. Napatay ni Anghel ang kanyang guro gamit ang malediksyon. Wika ni Mang Elias. Nanlaki ang mga mata ng matanda at tuminto sa ginagawa. Sinabihan din ito ang kanyang pasyente na umalis na muna. Bumalik na lamang sa susunod na araw. Anong sinabi mo? Nakapatay na si Anghel. Alam mo ba ang ibig sabihin nito, Elias? Nag-iisip ka ba? Hindi ba't kabilin-bilinan ko? Huwag mong hahayaang kumawala ang kapangyarihan ng anak mo dahil maaari siyang makapatay dahil sa sobrang galit.
Ay nako, ngayon hindi ko alam kung paano ako makakatulong pa. Jacob, maganda ka. Bukas sa bukas, sasama tayo sa Tio Elias mo. Wika ni Mang Sensyo. Anong gagawin ko, Manong? Baka mas magandang daling ko na lang dito si Angel. Tanong ni Mang Elias. Hindi. Ako na ang pupunta sa inyo. Isa pa, matagal na akong hindi nakakapasyal. Tugon ni Mang Senso. Dahil gabi na ng mga oras na yun, pinili na lang ng mga ito na ipagpabukas ang biyahe. Kinabukasan madilim pa lang ay tumulak na ang magkapatid pabalik ng Aklan. Medyo mahaba ang biyahe kaya inabot sila ng tanghali. Hindi pinapasok ng kanyang ina si Angel. Natatakot itong baka maulit ang kaganapan. Mabuti naman at hindi mo muna pinapasok si Angel. Kailangan siya makausap ni Manong Sensyo. Magtiwala ka lang, Marta. Para ito sa kabutihan ng anak natin. Wika ni Mang Elias. Hindi na tumutol pa si Aling Marta. Hinayaan na lang nito si Mang Elias na gawin ang nararapat. Nasaan ang pamangking ko? Hayaan niyong kausapin ko siya ng saril ni Nana. Hiling ni Mang Sensyo. Naroon sa kwarto niya si Angel. Maaari niyo po siyang puntahan doon, Manong. Wika ni Aling Marta. Pumasok si Mang Sensyo sa silid. Nakitang naglalaro ang paslit. Nakatalikod ito sa pintuan, kaya hindi kaagad napansin ang pagdating ng tiyuhin. Kumusta naman ang paborito kong pamangkin? Laking gulat ni Angel nang marinig ang boses ng tiyuhin. Kayo po pala yan, Tiyo. Maayos naman po. Kaso may nagawa po akong hindi maganda eh. Wika ni Angel. Bigla na lang itong umiyak. Ikaw naman Huwag mo munang isipin yung mga bagay na yon. Ang mahalaga, nasa maayos kang kalagayan at isa pa, kasalanan din yon ng mga taong nasaktan mo. Narinig ko ang kwento mula sa iyong ama, kaya alam ko ang katotohanan. Pero tama ka ha, hindi nga maganda ang ginawa mo at masaya akong alam mo yon. Tugon ni Mang Sensyo. Tiyo, pwede ba isama niyo na lang ako? Ang daming galit sa akin dito kung ano-ano yung sinasabi nila sa akin. Minsan sinasaktan pa nila ako. Pagpapaliwanag ni Angel. Ganun ba? O sige ha, kakausapin ko muna ang mga magulang mo. Pero sigurado kong hindi papayag ang nanay mo. Wika ni Mang Sensyo. Ako na po yung bahalang magpaliwanag kay nanay. Basta isama niyo na lang po ako. Wika ng paslit. Kinausap ni Mang Sensyo ang mag-asawa. Hindi nito inaasahan ang isasagot ni Aling Marta. Gawin mong nararapat, Manong. Kung kami lang, wala na kaming magagawa eh. Hindi kayang gabayan ni Elias ang kakayahan ni Angel eh. Malaki ang tiwala ng asawa ko sa iyo, Manong. Kaya kung kailangan mong isama si Angel, pumapayag ako. Wika ni Aling Marta. Tuwang-tuwa si Angel nang marinig ang sinabi ng ina. Kinagabihan inayos ng paslit ang mga gamit. Dahil kinabukasan aalis na sila pabalik ng Antique. Habang nasa biyahe, kinausap ni Mang Sensyo si Angel. Pinaliwanag nito ang magiging buhay sa kanyang pangangalaga. Hindi magiging madali ang lahat, Angel ha. Alam mong wala akong ibang katuwang kung hindi ang Manong Jacob lang. Pero masaya akong dalawa na kayong makakatulong ko. Gagawin ko ito para turuan kang gamitin ng maayos ang iyong kakayahan. Hindi dapat iselyo ang ganyang uri ng biyaya galing sa Diyos. Bagkus pinapagyabong yan at ginagamit sa mabuting paraan. Wika ni Mang Sensyo. Pagdating sa tahanan, kaagad sinalubong ni Jacob ang paslit.
Mabuti naman nakarating na kayo. Oh, ang laki mo na, Angel ah. Kumusta ka? Wika ni Jacob. Maayos naman po, Manong Jacob. Medyo nagugutom nga lang. Tugon ni Angel. Malapit ang dalawa dahil minsan ding nanirahan si Jacob sa tahanan nila Angel. Nung bata pa ito upang magsanay naman ng panggagamot gamit ang kaalaman ni Mang Elias. Nang matapos ito sa pagsasanay, bumalik siya sa ama upang tulungan ito sa kanyang gawain. Ang mabuti pa kumain na muna kayo. Nakapagluto ka na ba ng tanghalian, Jacob? Tanong ni Mang Sensyo. Oo naman, Tay. Alam ko kasing babalik din kayo kagad eh. At may kutob akong isasama mo na si Angel. Kaya nga naganda ako ng paborito niyang pagkain eh. Uy, ubusin mo yun ha. Nagkanda, dulas-dulas pa ako kahapon sa sapa habang nangunguha ng suso. Wika ni Jacob. Ha? Yun lang pala eh. Kung gusto mo, Manong, paramihan pa tayo na makakain eh. Tugon ni Angel. Biglang nagbago ang reaksyon sa mukha ng paslit. Naging mas masigla ito. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting sinanay ni Mang Sensyo ang paslit. Hanggang sa tumungtong ito sa edad na 16. Angel, tulungan mo si Jacob na akutin yung mga binili nating nyog. Gagawa tayo ng lana. Parating na ang mahal na araw, oh. Hukayin natin yung mga naunang ibinaon at papalitan ng bago. Wika ni Mang Sensyo. Nang mga sandaling ito, gamay na ng husto ni Angel ang kanyang kakayahan. Nagagamit na din ito para makatulong sa iba. Dahilan para lalo pang dumami ang nagpapagamot kay Mang Sensyo. Paminsan-minsan dumadalaw si Mang Elias para kumustahin ang anak. Huminto na din ito sa panggagamot. Pinili na lang atupagin ang kanilang lupang sakahan na ibinigay ng pamahalaan. Opo, Tiyo. Kami na din po yung magkakayod at magpipiga. Wika ng binatang si Angel. Aba, talagang maaasahan kayong dalawa ng Manong Jacob mo ah. Sayang nga lang, huminto na sa panggagamot ang ama mo. Pero hindi bali na. Andiyan ka naman para ituloy ang nasimulan niya eh. Wika ni Mang Sensyo. Napangiti na lang si Angel dahil pangarap nitong sundan ang yapak ng ama. Alam ko po yun, Tiyo. Wala pong masamang pangarapin ng mga pangarap din ni tatay sa akin. Sige po ah, hakutin ko muna yung mga nyog para pagdating ni Manong Jacob, makapagsimula na kami ng pagkakayod. Wika ni Angel. Naging masaya ang pananatili ni Angel sa lugar dahil alam nitong meron siyang silbi. Kahit papano, natutuwang makisalamuha sa mga tao. Nawala na din ang takot nito na baka makasakit siya ng iba. Ngunit kahit anong gawing pag-iwas, hindi pa rin nawawala ang mga taong sadyang hinahamon ang pasensya ni Angel. Naganap ang pangyayaring ito nang minsan silang nakidayo ng gamutan sa kabilang bayan. Isinama ni Mang Sensyo ang dalawa dahil biktima ng isang malakas na mambabarang ang pasyente. Bahagi ito ng pagsasanay ni Angel, kaya naman ginusto din ng binata ang sumama. Habang naghahanda, napansin ni Angel ang isang lalaking panayang tingin sa kanya. Hinayaan niya lang ito at nagpatuloy sa ginagawa. Sa kalagitnaan ng gamutan, nakita ni Angel ang parehong lalaking pumasok sa bahay. Sa pagkakataong iyon, lumapit ito kay Mang Sensyo. Wala namang ginawa o sinabi ang lalaki, ngunit biglang napaangat ng tingin ng matanda. Tinignan si Jacob at Angel. Dito napagtanto ng binata na may hindi magandang magaganap. Bigla itong tumakbo palabas ng bahay. Dali-daling hinabol ni Jacob. Sinundan ni Angel ang dalawa at nakitang nagbubuno sa bakuran. Hindi alam ni Angel ang gagawin ng mga sandaling iyon.
Nakapagbitaw ito ng tigalpo upang mapigilan ang lalaki. Sa kasamaang palad pati si Jacob ay tinamaan, kaya hindi nito magawang igalaw ang katawan. Pambihira ka naman, Anghel, oh! Bakit pati ako dinamay mo? Wika ni Jacob. Kinalas ng binata ang tigalpo, dahilan para makatakas ang lalaki. Naku, pasensya na Manong ha. Imbis na makatulong, lalo pang lumala yung sitwasyon. Teka, sino ba kasi yung lalaking yun? Tanong ni Anghel. Malamang kasamahan ng mambabarang. Bilisan mo. Kailangan natin siyang habulin. Hindi dapat makarating sa mambabarang to eh. At teka, may gagawin ako ha. Pero wag ka magsusumbong kay tatay. Tugon ni Jacob. Ano ba yung gagawin mo, Manong? Baka mamaya malintikan tayo kay Tio Sensyo. Tanong ni Anghel. Hindi yan. Basta wag ka lang magsusumbong. Siguradong matutuwa ka pa nga sa gagawin natin eh. Wika ni Jacob. Wala namang nagawa ang binata kung hindi samang-ayon sa plano ng pinsan. Sinundan ng mga ito ang lalaki. Ngunit nahirapan silang hanapin kung saan ito nagpunta dahil walang naiwang bakas. Saan naman natin nahanapin yung taong yun? Ni hindi mo nga alam ang pangalan nun eh. Wika ni Anghel. Huwag kang mag-alala. Hindi lang sa pangalan pwede makilala ang taong yun. Ito oh! Tugon ni Jacob. Sabay pakita ng hibla ng buhok na nakuha sa lalaki. Naglabas din ito ng maliit na buho ng kawayan. Nanlaki mga mata ni Anghel nang makita ang laman nito. Maliit na uwang. May alam ka din pala sa barang? Tanong ni Anghel. Malamang, mambabarang yung tatay ko, diba? Tugon ni Jacob. Mabilis na inusala ng dasal ni Jacob ang uwang. Itinali ang buhok na nakuha sa binti nito matapos ay pinalipad ang alaga. Tapos, anong gagawin natin dito? Tanong ni Anghel. Mag-aantay tayo at habang ginagawa natin yun, balikan muna natin si tatay. Iiwan ko na lang ang buo dahil dito din babalik yung alaga ko maya-maya lang. Tugon ni Jacob. Pagpasok nila ng tahanan, sakto namang tapos na sa panggagamot si Mang Sensyo. Nagawa nitong pagalingin ng pasyente, ngunit hindi matunton ng may gawa. Anong nangyari doon sa inabol niyo? Ang buong akala ko pa naman mahuhuli niyo. Wika ni Mang Sensyo habang nakatitig kay Anghel. Pasensya na po, Tiyo. Hindi ko sinasadyang matamaan pati si Manong Jacob ng Tigalpo eh. Tugon ni Anghel habang nagkakamot ng batok. Tama sana ang intensyon mo. Ang mali lang yung dasal na ginamit mo. Hindi magagawang huliin ng isang mambabarang gamit ang dasal. Lalo na yung panggapos, lalo na kung may kasama pa. Tignan mo ang nangyari. Nadamay si Manong Jacob mo. Piliin mong mabuti ang gagamitin mo. Wika ni Mang Sensyo. Opo, pasensya na po ulit, Tiyo. Matapos ang panggagamot, nag-aya ng umuwi ang matanda. Nagpaiwan naman si Jacob. Alam ni Anghel ang dahilan nito, kaya naman sinamahan niya ang pinsan. Manong, sasamahan ko na lang po si Jacob. Wika ni Anghel. Pumayag naman si Mang Sensyo. Pag-alis ng matanda ay muli nilang binalikan ng lugar kung saan iniwan ni Jacob ang buo. Pagdating sa lugar, nakita nila ang uwang na nakadapo sa buho. Dali-daling kinuha ni Jacob ang uwang. Ngayon maganda ka. Ito ang unang beses nating makikipagtuos sa mambabarang. Kailangan ko ang tulong mo. Tandaan mo lang ang mga tinuro ko sa'yo. Wika ni Jacob. Matapos ihipa ng mga dasal, pinalipad niya ito at sinundan.
Napadpad sila sa masukal na bahagi ng baryo. Pumasok sa nag-iisang bahay malapit sa sapa. Yan ba yung bahay nung lalaki, Manong? Tanong ni Anghel. Oo, maganda ka na. Dahil papasukin natin yung bahay na yan. Tugon ni Jacob. Maraan itong naglakad papunta sa kubo. Biglang sinipa ang pintuan. Napasigaw naman ang mga nasa loob ng bahay. Hinila ni Jacob ang isa sa mga ito. Nakita ni Anghel na yon ang lalaking hinahabol nila. Itinulak ito palabas ni Jacob. Kinuha naman ni Anghel ang pagkakataon upang igapos ang kalaban gamit ang kanyang kakayahan. Magaling, Anghel. Ngayon manood ka kung paano kung papatayin ng isang mambabarang. Wika ni Jacob. Sabay labas ng kanyang patalim. Ngunit hindi nito naituloy ang gagawin dahil narinig nitong sumigaw si Mang Sensyo. Itigil mo yan, Jacob. Sinasabi ko na nga ba, ito ang balak mong gawin. Hindi ka man lang nag-usisa sa akin. Kumilos ka na naman ang hindi ko nalalaban. Wika ni Mang Sensyo. Umatras si Jacob. Binaba ang sandata. Tay, mambabarang po yung taong yan. Siya yung dahilan kung bakit nagkakasakit ang pasyente nyo. Tugon ni Jacob. Oo, tama ka. Pero mambabarang din ako. Ako ang gumamot sa pasyenteng yon. May malalim na dahilan kung bakit siya tinaniman ng sumpa ng mambabarang na ito. Yon ang gusto kong alamin. Muling wika ni Mang Sensyo. Matapos ay tinanong nito ang lalaki. Maayos naman itong nakipag-usap. Sinabi sa matanda ang dahilan kung bakit niya binarang ang pasyente. Matapos ang usapan, nagpa siya si Mang Sensyo ng palampasin ang ginawa nito dahil kasalanan din ng pasyente ang lahat. Papalampasin ko ang ginawa mo dahil kasalanan ng pasyente yon. Pero wag na wag mo nang uulitin ang bagay na to. Hindi mo dapat ginagamit ang kakayahan para manakit. Wika ni Mang Sensyo. Matapos makipag-usap ay umalis na ang tatlo. Ngunit hindi pa man nakakalayo sa lugar. Biglang sinugod ng isa sa mga kasamahan ng lalaki si Mang Sensyo. Mabuti na lang at napalingon si Anghel. Nagawa nitong pigilan ang pagtama ng itak ng kalaban. Binigyan na kayo ng pagkakataon, pero pinili nyo pa rin lumaban. Ngayon matitikman nyo ang pinakamasakit na kamatayan. Unti-unting mapupunit ang balat at kalamnan nyo. Sasabog sa lupa ang lamang loob nyo. Wika ni Anghel. Matapos niya itong sabihin ay biglang napatras ang lalaki. Sumigaw ito ng napakalakas. Lalo pa nang makita nitong unti-unting nagkakaroon ng sugat ang kanyang palad. Hanggang sa kumalat ito sa buong katawan. Sumambulat ang katawan nito. Parang bomba. Gaya ng sinabi ni Anghel. Nagkalat sa lupa ang lamang loob ng taong iyon. Nagsigawan na din ang mga naiwan sa loob ng tahanan dahil maging ang mga ito nadamay sa sumpang binitawan ni Anghel. Hindi nakapagsalita si Mang Sensyo dahil nakita nito kung gaanong kalakas ang taglay na kapangyarihan ni Anghel. Bilisan nyo na. Kailangan nating umalis sa lugar na ito. Jacob, sunugin mo yung kubo. Wika ni Mang Sensyo. Dali-dali namang kinuha ng binata ang nakasinding sulo. Hinagis ito sa sahig. Mabilis na kumalat ang apoy hanggang sa tuluyang matupok ang buong kubo. Pagdating sa kanilang tahanan, kinausap ni Mang Sensyo ang dalawa. Nakita nyo kung anong kayang gawin ni Anghel. Ito ang palagi kong sinasabi sa iyo, Jacob. Hindi ko gustong kumikilos ka nang hindi ko alam. Paano na lang kung wala ako doon?
Hindi lang ang mga mambabarang ang maaaring mapahamak, kundi ang lahat ng mga elementong makakarinig ng binitawang sumpa ni Anghel. Wika ni Mang Sensyo. Ngayon po naiintindihan ko na, Tay. Alam ko na kung bakit hindi dapat basta-basta magbibigay ng sumpa si Anghel. Nagkakatotoo kaagad yung sinasabi niya eh. Wika ni Jacob. Huwag niyo na pong pagalitan si Manong Jacob, Tiyo. Sinadya ko pong gawin yun eh. At hindi po dahil sa galit. Nakita ko po na binigyan niyo ng pagkakataon yung mga mambabarang pero pinili pa rin nilang mamatay. Kaya binigay ko po sa kanila ang karapat-dapat na parusa. Kontrolado ko po yung kakayahan ko. Alam ko po kung kailan ko gagamitin kaya wala po kayong dapat ipag-alala. Wika ni Anghel. Kahit na, Anghel, hindi mo alam ang takbo ng isip ng mga tao. Sa oras na malaman nilang may taglay kang kakayahan, mauulit lang ang nangyari 5 taon nang nakakaraan. Tugon ni Mang Sensyo. Bagay na naunawaan naman ni Anghel. Matapos ng kaganapan, pinakalma niya ang sarili. Ipinagpatuloy ng binata ang panggagamot. Kasama pa rin ng chewin. Dito nakita ni Mang Sensyo ang kabutihang taglay ng kakayahan ni Anghel. Ito ay nang minsang dalin sa kanilang tahanan ang isang lalaki. Halos patay na ito. Butot balat na lamang. Hindi na makapagsalita. Inilahad ng asawa ng pasyente ang naganap. Napag-alaman ni Anghel na manlalason ang may kagagawan. Nakita din nito ang 2 maliliit na paslit na naging dahilan ng binata para muling gamitin ang kakayahan. Huwag po kayo mag-alala dahil simula sa araw na to, unti-unting manunumbalik ang lakas ng asawa niyo. Muli siya makakalakad. Magagawa ang mga bagay na ginagawa niya noon. Wika ni Anghel. Matapos hinawakan nito ang kamay ng pasyente. Dahil gabi na ng mga sandaling iyon, hindi na pinauwi ni Mang Sensyo ang mga ito. Kinabukasan laking gulat ng matanda dahil nakakapaglakad na ang pasyente ni Anghel. Bagaman hindi nagsasalita, napahanga ang matanda sa ginawa ng pamangkin. Dahil sa kaganapang iyon, lumaganap sa lahat ang kakayahang manggamot ng binata. Dumagsa ang tao sa kanilang tahanan. Hindi naman ito magawang tanggihan ni Mang Sensyo dahil sa sinumpaang tungkulin bilang manggagamot. Dahil sa biglaang pagsikat ni Anghel, marami ang nainggit. Ang ilan ay sinubukan pang siraan ng binata. Umabot pa sa puntong nakakatanggap na sila ng mga banta sa ilan pang manggagamot dahil naapektuhan ang hanap buhay ng mga ito. Ay nako, mukhang marami tayong nasagasaang manggagamot mula sa ibang bayan ah. Eto, nakatanggap na naman ako ng sulat. Pagbabanta sa buhay mo, Anghel. Kaya mag-iingat ka, lalo na sa pag-alis ng mag-isa. Wika ni Mang Sensyo. Alam ko naman po yun. Kaya nga po mas gugustuhin ko na lang manatili dito sa bahay. Kahit alam kong kaya ko namang protektahan ng sarili ko. Wika ni Anghel. Ngunit kahit anong gawing pag-iwas, maging sa tahanan ni Mang Sensyo, dinadalaw sila ng mga manggagamot na malaki ang inggit kay Anghel. Nang minsang abala sa panggagamot si Anghel, biglang dumating ang isang matanda. Pinahinto nito ang ginagawa ng binata. Nagsalita sa harap ng napakaraming taong nag-aantay. Patuloy niyo pa rin tinatangkilik ang gawain ng binatang ito. Kahit alam niyo na may sa demonyo ang kanyang kapagyarihan. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang bilis gumaling ng mga naging pasyente niya? Yun ay dahil inaalay ng binatang ito ang kapiraso ng kaluluwa niyo sa demonyo. Wika ng matanda. Napatayo si Mang Sensyo sa sinabi nito.
Nakatitig lang ito kay Anghel habang pinakikiramdaman ang magiging kilos ng pamangkin. Nanatiling kalmado si Anghel sa kabila ng mga kasinungalingan ng matanda. Nakipag-usap pa din ito ng maayos. Hanggat maaari po, iwasan niyo ang maling impormasyon. Hindi totoo ang sinasabi niyo at kaya kong patunayan yun. Kaya pakiusap, umalis na po kayo bago pa lumala ang sitwasyon. Wika ni Anghel. Aba, ayos ka rin ah. Pinagbabantaan mo ba ako? Kaya ko ding patunayan ang sinasabi ko. Kung gusto mo, magsubukan tayo ngayon eh. Walang problema, handa akong harapin ka. Dahil isa sa mga katungkulan ko, ang puksain ng mga demonyong nagkalat sa ibabaw ng lupa. Wika ng matanda. Sa pagkakataong iyon si Mang Sensyo na ang sumagot. Sumusobra ka na, Karyo. Wala nang katuturan ng mga sinasabi mo, kaya umalis ka na. Wika ng Mang Sensyo. Tinawanan lang ito ni Mang Karyo. Alam ko din namang kakampihan mo ang pamangkin mo. Patunay lang na isa ka din sa mga taong sumasamba sa demonyo. Huwag mong ikaila na isa kang mambabarag. Lalo mo lang papatunayan sa lahat na sinungaling kang tao. Wika ni Mang Karyo. Hindi ko kinikilala ang kakayahan ko. At para sa kalaban mo, pambabarang ang ginagamit kong paraan para manggamot. Ngayon kung tapos ka na sa mga paratang mo, makakalis ka na. Marami pang tao ang nag-aantay. Wika ni Mang Sensyo. Sadyang ayaw magpaawat ni Mang Karyo. Kung ano-ano ang sinasabi, na tila ba inuudyokan si Anghel na ilabas ang totoong kakayahan. Makikiusap po ako sa uling pagkakataon. Itigil niyo na ang ginagawa niyo dahil wala namang kayong mapapala. Wika ni Anghel. Paano kung ayoko? Anong gagawin mo? Tugon ni Mang Karyo. Kung hindi ka pa rin titigil sa paninira mo sa akin, pasensyahan na lang po tayo dahil hindi mo magugustuhan ang susunod kong sasabihin. Wika ni Anghel. Anghel, pigilan mo ang sarili mo. Hindi ito ang panahon para gamitin ang iyong kakayahan. Maraming tao ang nakakakita. Wika ni Mang Sensyo. Alam ko po yun, tiyo. Huwag kayong mag-alala. Akong bahala sa isang to. Mang Karyo, hindi ba pinagmamalaki mo mahusay kayo manggagamot at may sa demonyo ang kapangyarihan ko? Bakit hindi mo kaya subukang alisin sa akin? Wika ni Anghel. Biglang natigilan ng matanda dahil alam nitong hindi niya magagawang talunin ng binata. Hindi ka ba nahihiya? Hahamonin mo ang mas matanda sa iyo. Tugon ni Mang Karyo. Kayo po yung pumunta dito upang guluhin yung panggagamot ko. Tapos ang sabi nyo kanina, gusto nyo magsubukan tayo, di ba? Tapos ngayon, sasabihin mo hinahamon kita. Wika ni Anghel. Dahil marami ang nakikinig at ayaw mapahiya ng matanda, tinanggap nito ang hamon ng binata. O sige, tatanggapin ko ang hamon mo. Huwag mo lang akong sisisihin sa mga mangyayari. Maaari mong ikamatay ang gagawin ko. Tugon ni Mang Karyo. Huwag kang mag-alala, Manong Karyo. Hindi ako natatakot mamatay kung sakali man. Wika ni Anghel. Naupo ito at hinayaang magsimula ang matanda sa pagtanggal ng kakayahan niya. Nag-umpisang mag-usal ng mga dasal. Doon pa lang ay naramdaman na ng matanda ang kakaibang lakas ng binata. Ano, Mang Karyo? Mukhang aabutin tayo ng siyam-siyam ah. Kaya pa ba? Tanong ni Anghel.
Manahimik ka! Nga pala Manong, nakalimutan kong sabihin sa'yo Sa oras na hindi mo matanggal ang kakayahan ko, may mangyayaring hindi maganda sa'yo. Hindi ko na sasabihin, kayo na lang mismo ang tumuklas. Kaya ako sa'yo, pagbubutihan ko kung ano man ang gagawin ko. Pangaasar ng binata. Hanggang sa mapagtanto ni Mang Karyo, wala na siyang magagawa. Kaya naman bumunot ito ng patalim. Inambahan ng saksak si Anghel. Sinasabi ko na nga ba huwad kayong manggagamot At dahil pinagbantaan niyo ang buhay ko, hindi ko kayo papalampasin. Yang kamay niyong may hawak na kutsilyo, unti-unting kakainin ng mga uod. At yung buong katawan niyo, matutuyo na parang balat ng kahoy. Sa oras na malapatan ng tubig, makakaramdam kayo ng matinding hapde. At sa tuwing kikilos kayo, magbibitak-bitak ito. Wika ni Anghel. Dahan-dahan nararamdaman ni Mang Karyo ang pananakit sa kanyang kamay. Maging ang balat sa kanyang tiyan, unti-unti ding natutuyo, kagaya ng sinabi ni Anghel. Nakita ito ng mga tao, ngunit hindi nila narinig ang mga sinabi ni Anghel. Kaya inakala nilang gawa din ito ni Mang Karyo para siraan ng husto si Anghel. Sinubukan pang tumakbo ng matanda, ngunit hindi na ito nakalayo pa sa lugar. Tuluyang binawian ng buhay si Mang Karyo sa mismong bakuran nila Mang Sensyo. Ay nako, yan kasi hindi nakikinig. Wala nang ibang iniisip kung hindi ang sariling kapakanan at kung paano silang magkakapera sa pamamagitan ng panloloko sa kapwa. O siya, ipagpabukas niya na ang panggagamot. Ihatid niyo ang bangkay na matandang yan sa kanyang pamilya. Sinunod ng dalawang binata ang utos ni Mang Sensyo. Gaya ng inaasahan, hindi naging maganda ang pagsalubong sa kanila ng pamilya ni Mang Karyo. Mga walang iya kayo. Talagang yung lahi nyo, mga demonyo. Pinatay nyo ang tatay ko. Sisiguraduhin kong pagbabayaran nyo to. Antayin nyo lang na matapos ang libing. Magsisimula ang kalbaryong hinahanap nyo. Wika ni Totong, anak ni Mang Karyo. Matapos ang usapan, umuwi na ang dalawa. Ibinalita ang sinabi ng anak ni Mang Karyo. Normal lang ang ganong reaksyon. Normal na magalit sila. Pero kailangan nating pagandaan ang gagawin nila. Wika ni Mang Sensyo. Handa naman po ako sa gagawin nila Wala naman po tayong ginawang mali. Kasalanan din ng matandang yun yung lahat Tugon ni Anghel. Ang masama pa nito, hindi natin alam ang kanilang gagawin. Kaya Anghel, hanggat maaari, huwag ka munang magpapakita sa maraming tao. Wika ni Jacob. Matagal na ako nagtatago sa mga tao dahil sa takot na makasakit Siguro oras na para sila naman ang matakot sa akin. Tama na ang pagpipigil. Wika ng binata. Hindi na nagawang magsalita ng Mang Sensyo. Alam niyang tama ang sinabi nito. Matagal niyang pinigilan ang sarili na gumante sa lahat ng masasakit na ginawa sa kanya ng mga tao noong kabataan. Makalipas ang ilang araw, tinupad ng pamilya ni Mang Karyo ang sinabi. Hindi tumanggap ng pasyente si Mang Sensyo dahil na din sa banta ng panganib. Nabalitaan ni Mang Sensyo, nakakatapos lang ng libing ni Mang Karyo. Nagtitipo na ang mga kaanak nito. Maganda na kayong dalawa. Papunta na dito ang angkan ni Karyo. Talagang hindi sila titigil hanggat hindi ka napapatay, Anghel. Wika ni Mang Sensyo. Kung balak nilang saktan ako, edi ngayon pa lang, bawasan na natin ang bilang nila.
Wika ng binata. Naglakad ito palabas ng tahanan para salubungin ang puwersa ng mga kaanak ni Mang Karyo sa pangunguna ng anak nitong si Totong. Nang masipat ng binata ang pangkat, kaagad itong nagbitaw ng sumpa. Isa-isa kayong babagsak at makakatulog. Paggising nyo, mabubura ang lahat ng mga alaala nyo. Wika ng binata. Isa-isang natumba ang mga kaanak ni Karyo, maliban sa anak nitong si Totong. Totoo ngang may sa demonyo ka, kagaya ng sinabi nila. Pero pasensya na, hindi ako kasing hina ng tatay ko. Wika ni Totong, sabay bunot ng itak. Sinalubong naman ito ni Jacob. Sandali lang, Totong. Hindi ka dapat magpadala sa galit mo eh. Isipin mo kung ano ang ginawa ng iyong ama at kung bakit tumantong tayo sa ganito. Wika ni Jacob. Hindi ako magkakaganito kung hindi niyo pinatay ang tatay ko. Kaya wala kayong karapatang pagsabihan ako ng dapat kong gawin. Iisa lang ang nasa isip ko ngayon. Yun ay mapaghiganti ang kanyang kamatayan. Tugon ni Totong sabay tulak kay Jacob. Nagulat naman ang binata. Hindi nito inaasahan ang lakas sa taglay ng kalaban. Huwag kang magpapahuli sa kanya, Anghel. Hindi mo kakayanin ng pisikal na atake. Masyadong malakas para sa'yo. Wika ni Jacob. Ngunit lingid sa kalaman nito, napaghandaan ni Anghel ang gagawin ni Totong. Ginamit nito ang sariling kakayahan upang palakasin ang katawan at pataasin ang antas ng pisikal na atake. Bagay na minsan ay hindi inakala ni Mang Sensyo na magagawa ng binata. Sinalubong ni Anghel ang mga suntok ni Totong. Nakipaglaban ito gamit ang pisikal na lakas. Halos pantay lang ang kakayahan ng dalawa. Nagagawang makipagsabayan ni Anghel sa lakas ni Totong. Ngunit may limitasyon ang ginawa nito. Kailangan niyang tapusin ang laban sa loob ng 15 minuto. Kung hindi ay maaari siyang mapatay ni Totong. Ramdam ni Anghel ang galit ng katunggali sa bawat atake. Kaya naman gumawa ng paraan ng binata para kahit papano magkaroon siya ng lamang sa laban. Hinawakan nito sa kamay si Totong at nagsalita. Mabubura ang galit sa puso mo at mapapalitan ng pag-unawa. Biglang tumigil sa pag-atake si Totong. Umatras palayo kay Anghel. Si tatay ang isa sa mga taong tinitingala ko, pati na rin iniidolo. Pero hindi niya naisip yon. Naging mapagmataas si tatay simula nang makilala siya bilang manggagamot. Nakaramdam siya ng inggit ng mga panahong unti-unti kang nakikilala ng lahat. At siya naman ang dahan-dahang nakakalimutan. Pagpapaliwanag ni Totong, naupo na lang ito sa lupa habang umiiyak. Hindi kita masisisi sa mga nararamdaman mo ngayon. Kung ako nasa katayuan mo, ito din ang gagawin ko. Tugon ni Anghel. Tumayo si Totong at naglakad palayo. Napagtanto nito ang pagkakamaling nagawa ng kanyang ama. Laking pasasalamat ni Mang Sensyo dahil walang namatay nung araw na yon. Kinabukasan, bumalik si Totong upang humingi ng kapatawaran sa ginawa nito. Pasensya na po kayo sa naging asal ko. Nadala lang ako sa matinding galit, kaya hindi ko naunawaan ang pagkakamali ni tatay. Wika ni Totong. Nauunawaan ko, Totong. Mahusay na manggagamot ang iyong angkan. Bakit hindi na lang tayo magtulungan sa halip na magsiraan? Wika ni Mang Sensyo. Yan din po ang isa sa mga pakay ko. Nais kong makipag-isa sa inyong layunin. Ayoko matulad kay tatay.
na ginagamit ang kakayahan para sa salapi. Muling wika ni Totong. Yun na nga ang naging simula ng isang magandang samahan. Itinago ng angka ni Totong ang nangyari habang nakikipagtulungan kay Mang Sensyo. Mas lumawak ang kanilang saklaw. Nagawa nilang makapaglakbay sa iba't ibang lugar sa bansa. Nakarating pa si Anghel sa lugar ng Roma. Itinuring na lihitimong himala ang kakayahan ng binata dahil na din sa mga pagpapatunay ng mga taong natulungan nito. Sa paglipas ng panahon, unti-unting humina ang katawan ni Anghel. Walang nakakaalam ng totoong pangyayari sa biglaan nitong pagkamatay. Sa isip-isip ni Jacob, ginawa iyon ng binata upang tuluyan ng putulin sa kanyang henerasyon ang malasumpang kapangyarihan. Hindi rin nagkaroon ng pagkakataong magkaanak si Anghel. Bagay na pinasalamatan naman ni Mang Sensyo dahil kung nagkataon, isang paslit na gaya ng ama ang kanyang aalagaan. Hindi man naging malinaw ang totoong dahilan ng kamatayan ni Anghel. Malakas ang kutob ni Jacob na ginamit ni Anghel ang sariling kakayahan para tuluyang makapagpahinga. Sa kasalukuyan, wala nang ibang nakakaalam ng kakayahan ni Anghel. Bukod tangi ito sa lahat ng mga abilidad na nakukuha ng isang tao mula sa mutya o hindi kaya naman pag-aaral ng lihim na karunungan. Lumipas ang maraming taon, tuluyan ang nakalimutan ang tungkol kay Anghel. Minabuti na lang ng mga magulang ng binata ang ganon dahil hindi naging magandang alaala para sa kanila ang naging karanasan ng kanilang anak. Kung nakita mo lang ang pagbabago sa buhay ng anak mo, malamang hindi mo sisisihin ang iyong sarili, Elias. Kung nasaan man si Anghel ngayon, paniguradong masaya siya. Wika ni Mang Sensyo. Nakakalungkot lang tayo pa'y maglilibing sa kanya. Parang baliktad yun nangyari. Tugon ni Mang Elias. May mga bagay na hindi mo inaasahang maganap. Ngunit gaya ng sinasabi ng lahat, ang bawat kaganapan sa buhay nating mga tao ay may dahilan. At alam kong alam mo din yon. Tugon ni Mang Sensyo. Nang mga sandaling iyon ay nakatayo sila sa puntod ni Anghel habang sinasariwa ang mga panahong kasama ito sa tahanan. Maging si Jacob, hindi makapaniwalang magtatapos ang buhay ni Anghel nang ganon-ganon na lamang. Kung nasaan ka man ngayon, Anghel, huwag kang mag-alala. Hindi ko papabayaan si tatay. Magpahinga ka na, pinsan. Pasensya ka na kung ngayon ko lang naisipang dumalaw. Ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob Wika ni Jacob. Sabay lapag ng dalang kakanin, pati na rin mangkok na punong-puno ng ginataang suso. Ito ang huling beses na nagpunta si Jacob sa lugar dahil lumipat na ng tirahan sa syudad ang mag-ama. Samantalang sina Mang Elias at Aling Marta nagpaiwan sa lugar upang ituloy ang adhikain nila na tumulong sa iba. Ito rin ang alam nilang pamamaraan na gustong gawin ni Anghel. Gamitin ang mga natitirang oras ng mga magulang upang tumulong sa ibang tao. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Opinyon para sa kwento, parang naaalala ko yung palaging sinasabi sa atin ng mga nakakatanda. Kapag mabait ka, talagang kukunin ka kaagad para hindi ka na makagawa ng, maraming kasalanan. Kasi palagi ring nasasabi sa akin ng mga lolo ko noon, matagal mamatay ang mga taong masamang damo kasi pinapaboran sila ng kadiliman. Malamang, ganun yung nangyari kay Anghel, Sapat na panahon na yung binigay niya sa mundo para ialay yung buhay niya sa kapwa. Para ialay yung buhay niya sa tao. Kumbaga,
Yun naman daw yung pinakamisyon natin sa buhay eh. Yung tumulong ka sa kapwa mo. At kapag nagampanan mo na yung misyon mo, kukunin ka na talaga. Pero kayo ba mga kabayan, ano sa palagay nyo nangyari kay Anghel? Totoo kayang ginamit niya yung kakayahan niya para patayin ang kanyang sarili at siguradong sinadya din ni Anghel na hindi na mag-anak para hindi na mapasa yung kapangyarihan niya. Isipin nyo yun. Ito yung biyaya na parang sumpa. Biyayang sumpa ano? Meron kang kakayahan na mangyari yung lahat ng sasabihin mo. Kaso nga lang, kapag nagalit ka naman, siguradong dilubyo din yung magaganap sa mga taong tatamaan ng sumpa. Naway nagustuhan ninyo ang ating kwento mga kabayan. Maraming salamat. Paalam.